Halika, sumali ka sa aming Discord at iba pa. Nasa description ang link. Ayan na, kunin mo na. Welcome home mga residente. Ang inyong alkalde na si Alistair ay nagbabalik muli na may dalang napakalaking atomic na balita para sa inyo dahil maaaring makita na natin ang unang itsura ng mga bagong disenyo ng Godzilla X Kong Supernova. Iyan ang hari ng mga halimaw at ikawalong kababalaghan ng mundo. Nagbibigay linaw ito kung paano mangyayari ang ilang bahagi ng pelikula at tila nakumpirma na rin ang ilang matagal ng chismis na kinabahala ng mga tagahanga. Mayroon din tayong malaking balita tungkol sa -Zero at ang unang trailer nito na paparating na talaga. Kaya abangan ninyo yan. Tara na't simulan natin. Ang balitang ito ay galing sa hindi mo inaasahan Call of Duty. Hindi mo inaasahan pero matagal nang nagko-collab ang Monsterverse at COD. Tandaan mo nung ipinakilala si Shimo sa Cave Art sa Warzone event. Sanay na silang magbunyag ng detalye ukol sa paparating na pelikula. May bagong malaking update ang Call of Duty Mobile. Magkakaroon ulit ng crossover kasama sina Godzilla at Kong. Mukhang ito ang magiging isa sa pinakamagulo at cinematic na event ng laro. Ang bagong kolaborasyong ito ay darating bilang bahagi ng Season 4, Eternal Prison na ilulunsad sa Abril 22. Ipinapakita nito kung bakit di malilimutan ang mga naunang kaiju na event dahil sa malakihang palabas. Sino pang nakakaalala ng epic na lakad sa Caldera map tapos sasalubungin ka ng atomic breath ni Godzilla o Kong Carnage? Astig talaga yon. Pero di ba mas maganda kung ginamit nila ang pera para gumawa ng totoong laro, Al? Kalensay na lang ako sa meme bago pa tayo magkaroon ulit ng magandang Godzilla o Kong na laro. Parang nasa impyerno ng mobile gaming ang mga Godzilla fans ngayon. Pero sa sentro ng update ay ang pagbabalik ni na Godzilla at Kong na muling maghahari sa battlefield na yun naman sa paboritong mapa ng mga tagahanga na Rebirth Island. Ipinapakita ng teaser image ang malalaking dorsal plates ni Godzilla na umahati sa dagat malapit sa pantalan na nagpapahiwatig kung paano aktual na makaaapekto ang mga Titan sa kapaligiran sa halip na basta palamuti lang sa background. Pupunta tayo sa mga disenyo mamaya dahil talagang nakakaintriga ang mga ito. Kahanga-hanga sa crossover na ito kung paano ito humugot ng malinaw na inspirasyon mula sa Operation Monarch event sa Call of Duty Warzone ilang taon na ang nakalipas. Ipinakilala ng event na yon ang Titan Frenzy kung saan parehong halimaw ay sabay na umaatake sa mga manlalaro sa gitna ng laban kaya kailangan agad mag-adjust ng lahat para hindi mabura. Inaasahan na ang bagong mobile version ay susunod sa parehong filosofya kung saan kailangang subukang makaligtas ang mga manlalaro sa literal na mga god tier na banta na sumasalpok sa mapa. May posibilidad ding bumalik ang mga kakayahan ng Titan na kontrolado ng manlalaro na naging tampok na katanghian noong nakaraan. Sa pag-iipon ng Monarch Intel, pansamantalang magagamit ng manlalaro ang mga kapangyarihan tulad ng atomic heat ray ni Godzilla o malakas na suntok ni Kong habang kumakalat ang init sa mapa. Kung ibabalik ito sa Season 4, pwedeng maging Titan level threat ang mga regular na malalaro. Gusto ko ring makita kung paano ito nagbago kasama sina Godzilla at Kong. Sa tingin mo ba magkakaiba ang mga galaw? Komento sa ibaba kung inaasahan mong may bagong kakayahan. Nakaplanong iugnay ang crossover sa mas malaking Monsterverse tulad ng dati. Bagamat medyo nakakalito ang ipinapakita dahil sinasabing magpo-focus ito kay Godzilla X Kong The New Empire. Kahit ilang taon na ang pelikula, hindi inaasahan ang galaw na ito lalo na't paparating na ang Godzilla X Kong Supernova sa susunod na taon. Ipinapakita nito ang malaki pa rin ang potensyal ng franchise para sa crossover at gaming appeal. Sa tingin ko, tinatago lang nila ang galaw nila gamit ang mga elemento ng New Empire at palihim na binibigyan ng pahiwatig ang susunod na pelikula gaya ng ginawa sa Operation Monarch event. Kaya kahit na ibinebenta ito bilang New Empire, isang tingin lang sa mga poster na ito ay malinaw na hindi iyon ang kaso. Kung talagang lubusang magkukumit ang mga developer, baka makakuha tayo ng isang bagay na mas malapit sa Fortnite style na event kung saan maaring pansamantalang kontrolin ng mga manlalaro ang mga Titan mismo. Ang astig nun at posibleng maging game changer para sa COD. Ang saya nun, sana pwede pa rin gawin. Pwede sana kung gagawa na ng laro ang Legendary. Ngayon, bigyan din ko ang isa sa pinakamahalagang bagay dito, ang mga disenyo. Kung mapapansin mo, hindi talaga sila magkamuha gaya ng sa New Empire.
Mas kahawig ng matalim at mabatong disenyo noong 2014 ang mga dorsal plates ni Godzilla kumpara sa mas kurbado at parang kristal na disenyo ng bagong Empire. Ang mga kulay dito ay talagang kakaiba rin kumpara sa mas magenta na tono na nakita natin sa nakaraang pelikula. Dito mas mukhang kulay ube, halos ultraviolet. Ube pare, mas okay kaysa pink, di ba? Tama. Kung titingnan mo ang electromagnetic spectrum, parang nasa gitna siya ng nakita natin sa New Empire at ng dati niyang asul na kulay. Parang ang nakikita natin dito ay ang pagbabagong anyo niya sa pinaka-ultimate niyang anyo. Pinagsasama ang pinakamagaganda sa lahat ng meron tayo hanggang ngayon. Mukhang lumalabas na tama ang Dangerville pare. Kung ito ang paghahanda para sa itsura niya sa Supernova, parang kombinasyon siya ng King of the Monsters at Ivo Goji, medyo mas mataba pero di kasing taba ng lumang disenyo. Sa mga mas matutulis na dorsal plates na may matingkad na ultraviolet na tono, para sa akin, ito na siguro ang pinakamagandang disenyo hanggang ngayon. Halos naalala ko ang disenyo niya sa mga Justice League comics. Siyempre, hindi lang si Godzilla ang nandito dahil sa likuran makikita natin si Kong. Sa tingin ko si Kong yon. Mukha siyang si Kong, pero parang hindi rin. Ako lang ba nakakaramdam nito? Mas malaki ang katawan niya kaysa sa huling pelikula, pero mukhang may puting balahibo, baka epekto lang ng hamog. Pero ang pinaka-importante, meron siyang parang isang uri ng baluting pang itaas. Ibig mong sabihin si Arnie Kong pare? Si John Rambo Kong? Ang pinaka-interesante siguro ay ang kasalukuyang mga chismis na nagsasabing si Kong sa Supernova ay magkakaroon ng exosuit. Ito na kaya ang unang sulyap natin dito? Kung oo, mas maganda ito kaysa sa inaasahan ng marami. Uy, mas gusto ko pa na attack vest na lang kaysa kung ano man to. Mas simple ito kumpara sa totoong power armor. Sabi nilang parang suit sa Edge of Tomorrow, kaya naisip kong pwedeng ikabit ang vest na ito sa iba't ibang parte ng katawan para dagdagan ang lakas sa laban. Sige Al, mukhang nakuha ko na. Mukhang mechanical ito. Hindi ito si Mekanikong. Oh, sana nga hindi. Posibleng may iba pang pahiwatig tungkol kay Supernova, gaya ng mga guhit sa kuweba na nagpapakita ng disenyo ni Space Godzilla tulad ng ginawa kay Shimo. Medyo downgrade mula sa pangunahing laro papunta sa mobile game, pero marami pa rin naglalaro kaya posible pa rin itong sumikat. Habang patapos na ang Monarch Legacy of Monsters Season 2, asahan nating mas maraming marketing at teaser ang lalabas simula pa lang ito. Sobrang na-excite ako dito, nakatakdang ilabas ang update sa Abril 22. Hindi lang ito ang balita kay Godzilla dahil ilalabas na rin ang unang opisyal na teaser ng Godzilla -Zero. Kasabay ng CinemaCon ngayon, inanunsyo ng Toho na ipapalabas nila ang unang preview sa publiko, ibig sabihin makikita na talaga natin ito. Present din sa CinemaCon ang Warner Bros. Pero di pa sure kung magpapakita sila ng Supernova sneak peek. Kung meron man, baka hindi ito ipalabas sa publiko. Umasa ako na sa -Zero teaser, makikita natin ang bagong disenyo ni Godzilla dahil tsak na mag-iiba ang itsura niya matapos buuin muli ang katawan mula sa pagkawasa. Sana mas baluktot at matalim ang hitsura niya, parang nilalang na sumalungat sa kalikasan at nabuhay muli mula sa kamatayan. Sana makita rin natin kung sino ang kontrabida, pero 99% akong sigurado si Ghidorah, ang malaking gintong alien, iyon. Panahon lang ang makakapagsabi. Panahon ngayon ng kasiyahan para sa mga tagahanga ni Godzilla. Mag-enjoy tayo mga kaibigan. Malaking araw para sa fans ni Godzilla dahil mukhang nakita na ang mga unang disenyo ni na Godzilla at Kong sa Supernova at lalabas na rin ang teaser ng -Zero. Baka makuha natin ang teaser ng Supernova, pero anuman, ibabalita namin lahat dito sa Dangerville. Huwag kalimutang mag-subscribe at itap ang notification button para maging residente ng Dangerville ngayon. Para updated ka sa lahat tungkol kay Godzilla at sabihin sa amin kung anong gusto mong makita sa -Zero teaser. Ako si Alistair, makikita tayo muli mga residente sa susunod. Hanggang sa muli mga residente.